Hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilagay natin sa playlist guys sa ating spiritual life, random topics in life since sa background. So, ano po, ngayon po ay September 11, 2024, birthday natin Wednesday. So, birthday na lang kayo, happy birthday na lang, comment, pag-like na rin. Maraming salamat sa papanood. Mag-share tayo papatuloy tayo sa ating continuation sa spiritual life or random topics in life. Dalawang video lang gagawin natin ngayong araw, birthday special day. So yung nakakaraang video ko, yung mga upload ko po ay tawag dito, galing tayo sa Mindanao 4 days. So Kadian, Kuran, Sambuanga, Danau, Cagayan, Valencia City at saka Davao. So apat na biyahe namin, nasama yung ate ko. So parang memories na rin siya, parang album dito sa YouTube. Nagano kasi naglinis sa bahay. Andito yung ate ko, nagre-renovate sa bahay. So yan lang po masasabi ko po is yun, parang naisip-isip ko yung mga ilang araw na vlog tayo, busy tayo nakaraan. So yun lang po, busy talaga tayo. Ate ito may-ari ng bahay. So ito po si Tidalin. So ngayon po ay mag-usap tayo sa spiritual life and random topics in life. So tungkol po sa realization sa life at saka budgeting, financial to business, from student to business, from saving to business into lifestyle. So yun lang din maiisip ko na nung compare ko talaga dito sa Luzon at saka Mindanao. Kasi doon sa Mindanao maganda yung hangin doon, mura ang pagkain, yung lansunis 50 yung kilo at saka yung mangustin 70 ang kilo. So lansunis 70 o 50, yun lang. Dito sa Luzon mahal. Sakay ko sa airplane, i-videohan ko lahat ng gala namin doon. So ngayon nangusta na yung mga dating bahay namin, dating lugar at mga pagalakihan ng magulang ko sa nanay ko. So yun lang masasabi ko po na na-realize ko talaga, iba talaga ang lifestyle talaga dito. Kasi nung nakausap ko sa bus, tabi ko rin, tanda na rin yung may edad. So swerte siya kasi dito sinabihan ko siya na dito sa Luzon nagmamadalian, relax kasi sa buhay lifestyle sa Mindanao, napaka-relax. Oo, alas 8 magtrabaho. Dito kasi sa Luzon alas 6 pa active na eh. Yung dito sa Luzon, sa Manila, lalo na sa Manila, mahal ang sahod. Then na-compare ko talaga na mahirap talagang buhay na wala tayong alam. Basta we don't have knowledge. Ako buti na lang ako na single tayo, dito nakasawa ngayon. So maka-vlog tayo, maka-share, di ba? Makabigay tayo ng idea. Kasi kahit anong effort natin dyan, effort or gaano karami yung pera mo, yung sabi lang din ni minimalist, di ba? Yung magulang niya cancer pala. So malaking gastos. Yun lang din na may iba diabetes or high blood. Yun lang din na wala talagang ma-stress sa may sakit. Pero lahat ng tao pupunta talaga dyan sa may sakit. Whether you like it or not, may menopause, may mga daming problema, lalo na sa babae, kawawa sa babae. Yun lang din na sa aking idea. Hindi din ganun kadali ang buhay. Kailangan talagang kailangan talagang matalino tayo talaga sa buhay. We have to be smart, di ba? Kailangan natin na creative ka. Kailangan mo mag-ipon ng pera sa trabaho mo. Mahirap, di madali mag-ipon ng pera, magbabudget. Sa totoo, hindi talaga madali. Pero alam natin lahat tayo pinagdadaanan, di ba? We only live once, bakit pa tayo palungkot-lungkot? Yun lang din ang problema sa tao. Nung na-problema sila sa na-stress, doon sila dumadaan sa bisyo. Yung nakaraan, pumunta din taga Wilcon din, ang hardware. Sinisharean ko rin sila na pagsusunod guys sa advice ko. Sabi ko, vlogger din ako. Pagsusunod sa advice, gaganda talaga ang buhay. Kasi yung nagpapahirap talaga sa tao, bisyo talaga. Sigarilyo, alak, droga, at saka pambabae. Yung talaga nagpapahirap, at saka yung sugal, yung mga casino, at saka sobrang loto. Yun talaga ang mga nagpapahirap sa tao, at saka yung sobrang shopping. Spiritual life and random topics in life. Totoo naman yung sinasabi ko, totoo naman to, it's true.
na yun talaga ang mga linta sa buhay, nagpapahirap sa tao. Then plus samahan pa sa nag-asawa ng maaga, plus walang income doon sa Mindanao, so siyempre mapilitan kang pupunta dito sa Luzon. Maganda yung word na Manila. Totoo, maganda nga, pero yung sacrifice, kasi araw-araw kumakain tayo, ang bilis ng araw, kailangan mo mag-isip, mag-creative ka. Ang problema dyan, nag-asawa ka ng maaga, wala kang kita, wala kang naipon na pera. Kung nahirapan ka mag-ipon at pag-aaral at pagtatrabaho, mas lalo talagang mahirap yan. Totoo. Gusto na natin na wag asawa ka, yung talagang masaya ka, hindi yung nabiglaan ka ng nakurente, tapos dahil sa skandal lang hinabon nila, naghihiwalay. Marami din naghihiwalay sa totoo lang, kasi immature yung lalo na yung immature yung babae o lalaki, hindi tama yung pag-iisip, wala pang experience. Supposed to be, yun lang din ang problema din, hindi natapos yung pag-aaral. Siyempre kawawa talaga. Yun ang nakikita ko talaga, no? Marami talagang ganito ang sitwasyon. Pero ang solusyon ko lang talaga, iwasan talagang bisyo at mag-asawa ng maaga. Instead, mag-ipon ka ng pera at mag-being live simple as minimalist. Diba? Start business. Oo. At pagkatapos, lagi talagang aalagaan. Lagi talagang aalagaan yung katawan. Yung Usana, ewan kasi, may iba kasi sabi nila network fake scam daw yung Usana. Wala naman nakapagsasabi, kasi kung food supplement na yun, maganda yun. Wala at saka ito yung transfer factor. Yan. Kasi Tidalia, bumisita rin ako doon sa kanilang bahay. For life transfer factor, guys, maganda talaga to. Kung sa stroke, sa ano to, sa cardio na for life din. Hindi siya gamot, kasi ano siya, food siya food na parang may mas paresa sa epekto sa gamot. O yun ang tawag food supplement. No approved therapeutic claim, pero may epekto siya talaga, totoo. At samahan ng mga healthy lifestyle. Yun lang din ng mga yung pinag-iipon natin. Kaya alaman din yung kalusugan. Hindi talaga madali yan mahanap, ma-search yung kalusugan, kasi sa status ng buhay, kailangan mo ng motivation. Minsan mga kapamilya mo sa hirap ng buhay, minsan hindi sila supportive, wala kang makita na nagkakasakit ka pa, wala kang malapitan. Tayo lang talaga bumubuhay dito sa Luzon, kasi kailangan mong tapangan, lakasan yung sarili mo, kasi may umaasa na sa iyo, yung anak at sawa mo, at mga babayarin si mga Judith, at saka sa pagkain. Kailangan talagang marunong ka mag-budget, kasi kung ang babae kasi o lalaki, di skandal lang iniisip nila, di marunong, wala silang kaalaman, at wala pa namang trabaho. Kung may trabaho, tama lang, just enough, tama lang. Di pagkatapos pagkain lang, kasi alam mo reality. Okay, so, totoo lang ito mga sinasabi ko, it's just the truth, kasi ang katotohanan, kasi may dumadaan pala yung airplane dito sa pababa sa NAIA, sa Manila International Airport, or Ninoy dati. Yun lang din na, pasensya na sa background, pa-landing. Yun lang din na masasabi ko, na may dumadaan airplane. Yun lang din masasabi ko na mga bata kasi, wala kasi kaalaman. Kailangan talaga ng gabayan. They need advice, they need guidance, at saka kailangan din nila ng sacrifice, tiis. Kasi hindi kasi nila naintindihan, kasi ang buhay na puro laro-laro lang, upo-upo lang. Hindi nila naintindihan yung nanay nila, bakit galit, bakit ganun ang sitwasyon nila, bakit ganun ang mga sinasabi nila. Hindi lang kasi nila naintindihan, or hindi siya friendly sa kanilang bata, o hindi nila naintindihan ng bata. Then pagkatapos, kasi frustrated yung nanay, hindi marunong mag-express, hindi nila meron silang bata, pero hindi sila marunong maging isang magulang. Iba kasi yung nagpakamagulang at saka yung magulang talaga, yung napilitan lang. Yun lang din na sometimes talaga masasabi natin na sa ating spiritual life or random topics in life, marami yung video natin, edit natin, lagay natin sa playlist. Ngayong gabi, charge natin yung cellphone. Yun lang din na masasabi ko po, na yung mga kabataan, yun kasi ang kawawa. Kasi yung bakit ganun din ang mga bata, yun ang naisip ko yung nakarang, bakit ganun din ang buhay ng mga bata, na imagine ko, kasi ganun din sa magulang. Hindi natin sila mabiblame, kasi bakit din ganun, kasi wala nang alam. Kaya sa akin, gusto ko putulin yung ganun na curse, gusto natin putulin yung ganung kamalasan,
Diba? Yung mga hindi magagandang sitwasyon, hindi magagandang pangyayari. Kasi ayaw natin na yung anak natin or anak mo sa future times na maghihirap sila, magsasuffer sila dahil sa atin. Wala tayong ka-provide, kung mayroong ka-provide hindi sapat. Diba? Yun lang din na alam mo na, pahirapan na. Sabi ng ate ko galing sa States, sa US, sabi talagang mahal talaga dito, malaki ang gastos. Oo, kahit malaki yung dollar nila doon, yung $100 nila, $200, matagal maubos. Pero dito, bili ka ng construction, pagkain mo lang, pasyal sa mga kapamilya mo, madaling maubos. In short, as in zero, mabilis na maubos yung pera. Sabi ko sa ni ate na totoo talaga yan, te. Hindi talaga yan fake na yung pagbibisita ka sa Pilipinas, kung galing ka sa ibang bansa, expect na malaking gastos talaga yan. Oo, yun lang din na masasabi ko po na mahal talaga lahat ng materialis. Oo, pabahay, pagkain, yun lang din na masasabi ko po na parang ayaw ka nila pasawahin sa gobyerno parang ayaw nila sa TV Yun lang din na kung hindi ka wise, kung hindi ka, mabuti na lang kayo na nandito ako nagsasabi sa YouTube para imulat ko, i-expand ko yung isip nyo. Kasi alam nyo na kapag hindi ka, wala kang alam, madadamay ka rin sa karamihan. Common lang daw magkasala, common lang daw mag-inuman doon, common lang yung nagkakasakit. Alam mo, daming nagkakasakit, daming walang pera, daming lugmok, hindi makabayad sa upa, maraming nakahirap na hindi makakain sa araw-araw. Totoo yan, ay naintindihan ko yung mahirap at mayaman. Gusto lang natin na sa pamagitan lang, kahit sa advice na lang, di ba? Gagawin mo tong idea na sinasabi ko, umiwas sa bisyo, maghanap ng paraan, kasi yung sigarilyo na yan at saka alak, nagpapahirap talaga yan sa buhay sa tao. Plus yung droga na yan, yung droga na lang, kulang na lang, i-tax na lang yan, maging legalize na yan. Pero illegal talaga siya kahit anong sasabihin, at kumukupit din yung mga ibang politiko. Yun lang din na yan ang pinakamahirap talaga sa lahat, na kailangan mo alamin yung buhay. Hindi basta sabay-sabay ka lang, baka yung kasabay mo biktima lang din sila. Yun lang din na ako masasabi ko, hindi ko mas-sense ang buhay kung hindi pa ako spiritual. So totoo lang, nung pumunta ako sa Mindanao, na observe ko sa airplane, pumunta doon sa mga sasakyan, sa mga tao, na observe ko lahat pare-pareho lang talaga yung suffering natin, yung paghihirap. Nahihirapan sa pagkain, nahihirapan na hindi makita yung pamilya nila, pagkatapos yung hanap buhay talaga yun ang problem. Pang-apat, marami din talaga nagkakasakit. Magkawawa kasi sa probinsya, kasi kung bakit kami dito sa Luzon, kasi doon sa probinsya wala talagang doktor, mahal. Dito sa Luzon, sa Manila, marami kasi mga PGH, may mga charity na mga hospital tulad ng Lasal. Maraming mga hospital na may charity, libre lang, at iba supported sa government. Pero doon kasi sa Mindanao, wala kasi talagang access. Kawawa talaga doon, o siguro minsan sa Visayas. Yun talagang kawawa talaga. Sobrang nakakaawa talaga ang sitwasyon. Hindi talaga maganda ang pagdadaanan sa buhay talaga, sa totoo lang. Yun lang din na masasabi ko po, na sa Mindanao, kung walang healthcare doon, healthcare yung mga medical na pupuntahan ng doktor. Maraming babae na babaliw, na nawawala, nagwala, diba? Kasi yung asawa nila nagmenopause na pala, hindi nila nailalam yung menopause, busy daw sila. Yun lang din na yun ang talagang marami naghihiwalayan. Talagang habang tumatagal yung relationship, marami naghihiwalayan. Gusto sa akin, ayaw ko nang ganun, ayaw ko nang maghiwalayan, kasi gusto na lang buo at masayang pamilya, diba? Pero bago yan mangyayari, talagang sakripisyo talaga yan. Walang dumarating na walang sakripisyo. Talagang dapat kailangan handa ang lalaki at babae sa anong bagay na pinapasukan nila. Okay, so like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all, thank you po. Tuloy natin sa next video po. So yan lang masasabi ko, na nakakalungkot talaga ang sitwasyon talaga sa atin. Pero hindi naman tayo galit sa gobyerno, pero yung talagang sistema, ang sistema, parang yung tao at yung the way of living, yeah, di ba? Mindset at saka yung ignorance. Ignorante tayo sa buhay. Yung talagang maraming talagang nagkakasakit at nagkakaproblema. Okay, so like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you.